episode na ito, tatawirin natin ang kalsada sa taas ng mga kabundukan na magdudugtong sa probinsya ng Pangasinan at probinsya ng Zambales. Ito ang Daang Kalikasan. Ba't meron ganito? Ang taas ng kalsada doon, mukhang doon pa tayo aakyat. Hindi mo ma-imagine na nagmumotor tayo sa gitna nitong mga kabundukan na to. Titignan din natin kung ano na ang estado ng kasalukuyang ginagawang kalsada dito. At kung anong mga pagsubok ang ating pagdadaanan bago nating tuluyang matawid ang napakahirap ngunit napakagandang rutang ito. Grabe, ang lalaki ng mga bato. Grabe, ano naman ang putik. So tara, samahan niyo ko ulit sa ating panibagong adventure. Umpisan na natin ang biyahe. Ang Daang Kalikasan ay isang pinaikling pambansang kalsada na nagkokonekta sa Pangasinan at Zambales. Ang kalsada ay matatagpuan sa mga kabundukan, kaya inaasahan na maraming mga matatarik na paakyat at mga malalalim na palusong na parte nitong kalsada. Ang kalsada ay hindi pa rin natatapos hanggang sa kasalukuyan, ngunit naging popular ito noon dahil sa kagilagilalas nitong mga tanawin. Ang Daang Kalikasan ay mayroong 4 na linya at 60 kilometrong habang kalsada na nasa ilalim ng build project ng DPWH Pangasinan at Zambales. Ang entry point ng Daang Kalikasan sa Pangasinan ay matatagpuan sa Barangay Umangan, Mga Tarem, Pangasinan. At ang exit point nito ay matatagpuan naman sa Barangay Gisgis, Santa Cruz, Zambales. Pero sa kasalukuyan ay hindi muna pinapayagan ang pagpasok ng mga dayuhan sa Daang Kalikasan. Kaya sa video na ito, dadaanan natin ang alternatibong daan papunta sa Daang Kalikasan. Ito ang Daang Katutubo. Ang Daang Katutubo ay matatagpuan sa Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Meron itong 24 na kilometrong habang kalsada. Pero itong Daang Katutubo ay mayroon lang 2 linyang kalsada. Di tulad ng sa Daang Kalikasan na mayroong 4 na linyang kalsada. Dito din matatagpuan ang tanyag na pinapasyalan na view deck, ang Mapita View Deck. Good morning sa inyo mga kabalen. So welcome again sa another travel adventure. Yung time check natin ngayon is 6 o'clock na ng umaga and nag-breakfast lang tayo dito sa may McDonald's, Bamban, Tarlac. So right out na tayo. So yung estimated time na travel natin, wait lang, sa search natin sa ating Google Maps ang ating ruta. So pag pupunta tayo ng Daang Kalikasan, isi-search muna natin mula dito sa ating kinaroroonan papunta doon is yung Daang Katutubo Coffee Shop. Kasi kung isi-search nyo yung Mapita View Deck or yung Daang Kalikasan, baka pumasok kayo dun sa may hindi passable na ruta, which is hindi pa talaga sila nagpapadaan dun. So yung estimated travel time natin is 1 hour and 55 minutes and nasa 90 kilometers. So start na natin ang biyahe natin dito sa may Bamban, Tarlac. So solo ride lang tayo ngayong umaga para medyo mabilis-bilis ang ating biyahe. So yung ruta natin, babaybayin lang natin itong kahabaan ng MacArthur Highway hanggang makarating tayo ng Pangasinan. Okay, so nandito na tayo ulit sa may Tarlac Pangasinan Road, which is itong Kamiling site na isa sa mga paborito natin na dinadaanan na kalsada tuwing pupunta tayo sa may probinsya ng Pangasinan. Ayan, natatanaw na natin yung mga kabundukan dyan sa may kaliwa. Dyan tayo dadaan mamaya. Tatawirin natin lahat yung mga kabundukan na yan papunta ng Zambales. So imagine kung ilang bundok yung mga tatagusin natin bago natin tuluyan marating ang probinsya ng Zambales. Ilang araw lang yung lumipas nandito na naman tayo ulit sa may probinsya ng Pangasinan.
ilang araw galing lang tayo sa may bayan ng Alaminos, Pangasinan, which is pinuntahan natin ng mga 100 isla or 100 Islands National Park ng Alaminos, Pangasinan. Ayan, so in 1.8 kilometers pagdating dito sa may bayan ng Aguilar, Pangasinan is meron na tayong kakaliwaan na kanto. Ito na yung daan or yung kanto papasok sa may Daang Katutubo Cafe, which is yung ruta natin papunta sa may Mapita View Deck at Daang Kalikasan. Ayan, malapit na yung kakaliwaan natin. Tignan natin yung palatandaan ng kanto para malaman nyo kung saan kayo kakaliwaan. Do searchable naman siya pagdating sa Google Map. So pagdaan dito sa may 2TI Power Gas Station sa may Aguilar, Pangasinan, within 700 meters kakaliwa na tayo. Ito, papasok na tayo dito. Daang Katutubo Coffee Shop, ayan. So diretso lang tayo dito, tapos meron tayong madadaan na barangay hall. Alam ko magbabayad tayo doon ng environmental fee bago tayo tumuloy papuntang Daang Katutubo. So pagpasok natin dito, bubungat sa atin yung mga kabundukan dyan sa harapan natin, which is yan yung mga akyatin natin, mga kabundukan ng Daang Katutubo bago natin marating ang Daang Kalikasan. So medyo makitid lang yung kalsada pagpasok natin sa barangay road na ito. Do maganda naman yung kalsada nila dito sa may looban. Ito na yung checkpoint, which is yung barangay hall na sinasabi ko kanina na magbabayad tayo ng environmental fee. Good morning po. Sa ano po, Mapita po. Opo. Okay na po. Yung pong daan dyan sa may patagos ng Zambales, passable na po ba yun? Halos sementado na po lahat, no? Pero may mga rough road pa din po. Pero mga di na ganun kahaba, no? Pero kung lang, maiksi lang. Ano po, di ba dalawa po yung daan pagdating sa may Mapita, yung pa kanan tsaka pa kaliwa? Ano po mas magandang daanan? Doon na lang sa Kabahayan. Doon na kayo. Yung diretso po? Oo. Mas maganda. Di na po doon sa may tulay sa ilalim? Hindi na. Huwag yun ang huwag na kayong pupunta doon sa tulay. Doon na lang sa Mapita mismo. Hindi, mayroon pero mahirap yung daan doon eh. Kung umuulan, baka sa bagay okay na naman. Ang problema doon, madulas ngayon kasi sunod-sunod na yung ulan. Dahan-dahan lang sir. O sige po. Pero pag nalampas nyo yung ay madali na. O sige po, salamat po. Sige sir. Ayun, so sabi nila doon sa may barangay hall, passable na daw yung Daang Kalikasan papuntang Zambales. Yun nga lang, dahil daw sunod-sunod yung mga pag-uulan, di lang dito sa Pampanga, halos sa buong bansa is maulan. So baka daw medyo madulas yung mga dadaanan nating off-road paakyat. So magdahan-dahan na lang daw tayo, pero since nakita naman nila yung ating motor, off-road capable itong ating motor, is kayang-kaya naman daw yung paakyat. So tuloy tayo, akyat tayo na Mapita View Deck muna. Silipin natin yung ganda sa may taas ng view deck bago tayo tumuloy sa may Daang Kalikasan. Pero yung unang babaybayin muna natin, ito ang Daang Katutubo. Ayan, so kakaliwa tayo dito pagdating sa may Daang Katutubo signage. Dito makitid pa din yung mga kalsada na ating dadaanan paket ng Daang Katutubo. Sabi naman nila pareho lang naman mahirap yung mga dadaanan natin, either kaliwa or yung kanan. Pagkakaliwa natin kanina doon sa may signage ng Daang Katutubo, after natin sa may barangay hall, konting makipot lang na kalsada pagdating dito is maluwang na yung ating dadaanan na kalsada. Double lane na yung kanina kasi single lane lang siya na, which is kung magkakasulubong yung dalawang sasakyan is panigurado magbibigayan muna para makaraan yung isa. So pagdating dito medyo paliko-liko ng ating mga dadaanan. So, hindi pa sila ganun ka liko or ka zigzag talaga, mga banayad muna. Ganda or bundok na. Ganda, ang lilim dito. Mapuno yung dadaanan natin. Ewan ko lang mamaya pagdating natin sa may pinaka highest peak baka walang mga puno doon. Kasi dati itong Daang Kalikasan daw ay daanan ng mga illegal loggers dyan sa may bundok. Kaya kung mapapansin ninyo, yung bundok nitong Daang Kalikasan is medyo kalbo. Ngayon pa lang ito nagkakaroon ng mga matataas na puno. Kasi nagkaroon ng programa yata itong mga LGU
na magtanim sila ng mga puno dito sa may daang kalikasan. Medyo tumatarik na yung mga akyatin na ating dinadaanan. Tumatarik na mga akyatin. Pataas na tayo ng pataas. Okay, ito pala yun, Daang Katutubok Coffee Shop. Pero di na tayo hihinto dyan, diretso na tayo ng Mapita. May mga solar panels doon, no? Sana mamaya makuhanan natin ang video pagdating natin sa may beauty. Matitindi mga akyatin na ating pagdadaanan ngayong araw. Pero kakayanin yan ni Osang. Nga pala, pagdating dito, bago kayo umakyat, i-load nyo na yung mapa ninyo. Kasi pagdating nyo dun sa may taas, panigurado, walang signal dun. Kaya kung dun pa lang kayo magsa-search pagdating sa may itaas, baka mahirapan na kayong mag-search na mapa ninyo patagos ng Zambales. Tsaka kumarga na rin kayo ng gasolina, kasi wala rin tayo mga gasolinahan na madadaanan dito, kasi sobrang dibdib nitong dinadaanan natin ngayon. Uy, matarik-tarik. Mahamog-hamog pa pala dito sa taas, kaya malamig. Medyo manipis na nga lang kasi sikat na yung araw. Pero kung napaaga tayo dito, panigurado inabutan natin yung hamog. Wala, parang ang hirap magpalipad ng drone, no? Ang daming lawin. Ayan, no, tatlo-tatlo. Dadakmayin yung drone natin pag nagpalipad tayo dito. Kasi yung mga lawin na yan, territorial yung mga yan. Pag meron sila nakita mga umaaligid dyan sa may taas, sigurado iuhuliin nila yung mga yan. Grabe, ang talim ng siko na yun, ha. Grabe mga akyatin. Tuloy-tuloy. Okay, mukhang ito na yung Mapita View Deck. Ito, meron ng junction. Try muna tayo pumunta dito. Palipad lang tayong konti ng drone. Pero sa malapit lang pa, baka madakma yung drone natin ng lawin Ayan, so touchdown, nandito na tayo sa may Mapita View Deck. Hindi ko lang naipakita kanina yung paakyat dito sa may view deck. Makikita nyo naman mismo yung paakyat pag sa may nandun kayo sa may main road, sa may kalsada is meron dalawang daan, isang pakanan, isang pakaliwa. Nasa tapat mismo ito ng kanto, itong Mapita View Deck. Tapos pag akyat nyo, ito yung makikita nyong view or tanawin. Merong solar farm dito na napakalawak, sakop yung kabundukan dito sa ibaba. Tapos dito sa likuran natin, grabe, napakaganda. Tignan nyo yan, yun yung kalsada na dadaanan natin mamaya. Dito tayo dadaan, ikot tayo doon, tapos paikot pa doon sa bundok na yun. Grabe, napakaganda. Ayun, 360 view, solid. Napaka worth it ng pagpunta natin dito sa may Mapita View Deck, tsaka dito sa may Daang Katutubok. Napakaganda, solid, napaka worth it. Parang magtatagal ako dito kasi sobrang ganda talaga. Ay, ganda ng view, solid, worth it. Palipad tayo ng drone para maipakita ko sa inyo yung ganda nitong Mapita View Deck na mayroong 360 view ng mga kabundukan tsaka kapatagan dito sa may tapat ng mga solar farm.
O, kung inabutan kayo ng gutom dito sa may Mapita View Deck, eh, meron naman mga tindahan dito na mapagbibilhan ng mga makakainan ninyo. Ito sila nanay. Sabi ni nanay, 5 taon na daw siya nag-i-stay dito sa may Mapita View Deck. Ni Nanay Margarita, siya yung abutan nyo dito sa may tapat ng view deck na Mapita. Ayan, so meron mga souvenir dito na pwede nyong bilhin. Ayan, tapos mga kape, cup noodles, soft drinks. Tapos meron pang alak doon, no? Oo, wine. Tapos meron din ako napansin dito na meron din kayong tinda mga kiniing tsaka itag. Oo, itag sa kanya. Ayan, no? Meron din sila dito. Kung naghahanap kayo ng kiniing o itag, hindi nyo na kailangan umakyat ng Benguet or Mountain Province. Dito lang sa may Pangasinan, meron na. Timba, magkano po yung mga itag ninyo tsaka kiniing? 300 isang balot. Ito pala, meron sila dito nakasabit. Yung manufacturer Ito. price. Meron silang itag dito. And ito yung mga souvenir nila. Samut-saring mga disenyo. May mga keychains, merong ref magnets, merong mga bracelets. Tapos meron din maliliit na dream catcher dito. May mga wallet. Ayan. Ito mga ref magnets. Nay, magkano po yung mga ref magnet ninyo? 50 po. Kuha po ang isa, ha. Mukhang maganda tong kahoy. Oh, may bagyo pa dito. Lawag, Aguilar, ano kayo maganda? May walang po pa. Ano yun? Taga saan po kayo? Pampanga pa po ako. Maraming Pampanga yun. Dumadaan dito, Nay. Ito na lang. Ayun, so kakatapos lang natin dito sa may Mapita View Deck. Nagtanong ako kila nanay ito sa may-ari ng tindahan. Magandang daanan daw is yung sa may kaliwa after nitong paglabas natin dito sa may Mapita View Deck, kasi daw yung sa may community dun sa may Mapita is mas malala daw yung trail pag ganito daw na tag-ulan. So mas safe daw daanan yung sa may kaliwa na dadaanan natin ngayon, yung may tulay. Ayan, so ito yung dinaanan natin papasok ng Mapita View Deck. Ito yung itsura. Tapos dun tayo nang galing kanina, dun sa may kanan. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan, dito tayo nang galing kanina. Tapos ito yung view deck. Ayan, ito yung view deck sa may kaliwa. So dito yung papunta ng Barangay Mapita, yung diretso. So sabi ni nanay, kumaliwa na lang daw tayo dahil mas maayos daw yung trail dito kumpara doon sa may Barangay Mapita. Lalo na maulan ngayon, panigurado lubak-lubak daw yung daanan dun sa may pagkatapos ng Barangay Mapita. Dito pagkakaliwa natin medyo pababa yung daan. Since na nakaload naman yung ating mapa sa Google Map, nag-auto reroute naman ito pagkakaliwa natin dun sa may kanto, kasi yung unang pinlat ni Google Map na kahit nadadaanan dapat natin is dun sa may diretso. So nung kumaliwa tayo is nag-auto reroute naman siya papunta dito. Grabe yung mga daan. Ay, napakaganda. Tignan nyo naman yan. Parang pinintahan lang na bundok sa harapan natin, no? Napakaganda. Sa tansya ko, nasa more or less 50 kilometers ito mula sa may Barangay Lawag hanggang makatagos tayo ng Zambales. Ang plano ko dapat pagkadating natin dito sa may Mapita, babalik na tayo. Since naman nandito na tayo sa may Daang Katutubo, tagusin na natin hanggang Daang Kalikasan hanggang makalabas tayo ng ay grabe, takit pa tayo dun. Hanggang makalabas tayo ng Zambales. Napakaganda ng mga bundok kasi kahit saan tayo humarap po, napaka worth it. Yung nga lang, kailangan talaga ng doble ingat pag dadaan kayo dito, kasi nga sabi nila kaya nga sinara itong Daang Kalikasan is maraming mga na-aksidenteng mga turista na pumapasyal dito dahil nga sa delikado yung kalsada dito na sobrang tatarik at maraming pakurba-kurba na daanan. Pero kung merong pag-iingat naman, may iwasan yung mga ganito, yung mga ganong aksidente na mangyari. Ganda ng mga bundok. Grabe. Mamaya palipad tayo, hanap tayong magandang spot. Alam mo yung gusto kong magpalipad ka, so baka maubusan tayo ng oras kakahinto natin at kakapalipad ng drone. Tapos may mga pasukan na trail pa dito.
Yun yung papasok sa may solar farm ng Mapita. May mga dumadaan din ng mga motorsiklo. Kanina may mga nakasalubong tayo mga van. Ewan ko kung saan galing yung mga yun. Ay grabe, ang ganda. Wow. Ay, ba't meron ganito? Ang taas nung kalsada doon. Mukhang doon pa tayo aakyat. So may kaliwa. Ganda. Grabe. Di mo ulubos maisip na meron ganitong kagandang kalsada sa gitna nitong mga napakaraming mga kabundukan ng Pangasinan, patagos ng Zambales. Wow, solid. Kahit saan ka lumingon, napakaganda. Grabe. Di mo ma-imagine na nagmumotor tayo sa gitna nitong mga kabundukan na to. Yun nga lang, itong dadaanan natin ngayon, may rough road pa ito, katulad din doon sa may barangay Mapita. Yun nga lang, mas maganda daw yung trail dito. Abutan na natin yung rough road na yon pagdating natin doon sa may tulay, tapos biglang paakyat. Yung paakyat na yun na mismo yung rough road at matarik daw. So kailangan natin mag-ingat at saka sana kayanin ni Osang yung paakyat. At sana hindi ganun kalala yung trail since na naging maulan ngayon. Ito, meron junction dito, huwag kayong kakaliwa. Pag kumaliwa kayo dyan, baka lumayo kayo sa pupuntahan niyo. Dapat diretso lang. Ang taas ng mga bundok. Solid. Oh, grabe. Napakaganda. Grabe, ang ganda. Solid. Daang kalikasan, daang katutubo. Napakaganda. Woo! Yan, mukhang malapit na tayo doon sa may tulay na ating tatawirin. Then pagkatawid natin doon is doon na yung matarik na akyat. Naku. Nga pala sa mga dadaan dito na merong mga drones, mag-ingat kayo kasi napakaraming lawin dito sa may daang katutubo. Kanina 5 magkakasama na lawin bago ka magpalipad doon sa may Mapita view deck. Mahirap na madakma ng lawin ng inyong mga drone. Tsaka isa pa, di lang sa lawin, sobrang lakas ng hangin dito. Oh, ang tarik. Ayun yung akitin natin, yun yung rough road, oh. Wow. Grabe, ang tarik. Ito, matalim tong siko. Oh, ibang itsura naman ng mga bundok dito. Tapos meron silang parang mga pine trees or agoo tree na nakatanim. Napakaganda siguro niyan pag napuno na ng mga puno itong bundok na yan, no? Kasi ngayon kalbo pa sila eh. Oh, tarik ng siko. Wow. May trail din dun, no, sa mga gilid ng bundok, oh. Ito pa, oh, sa kaliwa. Ang tarik nito, ang haba ng skid mark, oh. Oh, grabe. Parang nasa panaginip lang tayo dito sa daang katutubo na to. Napakaganda. Ang tarik. Tarik nito, oh. Sana kayanin natin mamaya yung paakyat. Ang haba pala. Tamang belo lang dapat para maakyat natin. Sa panigurado madulas yan kasi may halong halong buhangin tsaka graba yung paakyat. Napakatarik pala. Ito, bagong gawa lang yung kalsada dito. Mukhang ito na yung tulay.
Parang nasa paraiso dito na may kalsada. Ayan na yung aakitin natin. Gulat ako dun ah. Ayan o, may fighter jet. Napakatarik pala. Ito yung aakitin natin. Ito pwede naman tumawid dun sa may ano, sa may tawag dito, sa may tulay sa ilalim. Ayun, tarik ko. Nagulat ako doon sa mga fighter jet, ang biblis. Tayo tatawid mamaya, pero sobrang tarik pala nito. Kaya natin to. Since na medyo naduwag ako doon sa may pakyat dito, dito sa pagkatapos ng tulay, dadaan na lang tayo dito sa may ilog. Sobrang tarik kasi. Baka di ko kayanin. Baka mabitin si Osang. Dito na tayo dadaan. Bago tulay, merong papasok dito na trail. Tatawid tayo ng ilog. Doon mababaw lang naman yung ilog. Ang lalaki ng bato. Ito na yung river crossing. Mababaw lang naman. Grabe, ang lalaki ng mga bato. Kaya, tukod lang. Kaya ni Osang. Grabe mga bato, ang lalaki. Grabe, ang tarik. Kung scooter dito, mahihirapan talaga. Grabe, matindi yung tarik eh. Woo! Naku, mukhang uulan pa yata. Buti na lang, maganda yung mga gulong na nilagay ko, yung pang rough road talaga. Tsaka buwelo, huwag niyong patayin yung buwelo. Pag namatay yung buwelo, yari, mamatayan kayo ng makina. Grabe mga bato, ang lalaki. Sige Osang, kaya mo yan. May packet pa dun. Ikaw Osang, kaya mo yan. Tarik nun.
Grabe. Napakatindi. Ito medyo banayad na. Sa wakas, nalampasan din natin yung matarik na yan. Pagod ako. Meron pa pala. Siko. Matalim na siko. Imagine yung mga motor ng mga lokal dito. Hindi naman pang rough road yung mga yan, pang tricycle. Pero nakakaakyat dito. Ganun sila katindi. At kasanay dito sa rutang ito. Nangawit yung kamay ko. Walang uulan. Wala tayong sisilungan dito. Tama lang doon sa ilog tayo dumaan kasi nadaki pala ng bato doon sa may after ng tulay. Sinidip ko kanina. Posang lang sa kalam. Nangawit ako Hydrate. Buti may dala tayong Camelback hydration. Shoutout Camelback Philippines. Tindi. Buti na nga medyo compact kasi umulan. Paano pa kaya kung tuyo-tuyo to, baka mapulbos to. Madulas lalo. Wow, ganda na. Dinaanan natin kanina Ikaw, asang. Woo! Nangawit yung kamay ko Kakapiga ng gas. Uy, semento na doon. Uy, ano meron dito? Para may overlooking dito. Ikat tayo. Bago tayo tulungan yung umalis dito. Wow. Taas na natin. Ayun na, sementado na to, no? Ay, napakasarap. Grabe yung pagsubok dun sa may paakyat kanina. Pero, na-conquer ni Osang. Galing ni Osang. Palipit tayo pa ng isang drone dito. Dahil napakaganda ng tanawin dito sa may taas. Bago tayo tuloy umakyat dun sa may sementadong parte ng daan, palabas ng daang Kalikasan. Ay, sarap.
After natin magpalipad ng drone dun sa may overlooking view, kapirasong trail na lang ang dinaanan ko at naging sementado na ulit ang daan. Nagkaproblema nga lang ang camera ko dito. Nawalan ng audio kaya eto voiceover na muna. Pagdating din natin dito sa sementadong daan, kung mapapansin nyo, naging 4 lanes na sementadong daan na ang dinadaanan natin. Indikasyon nito na palabas na tayo ng daang kalikasan. At pagdating natin dito sa may intersection, ito na ang daang kalikasan. Yung daang pakaliwa, yun ang daang kalikasan, palabas ng mga tarim Pangasinan. At itong pakanan na daanan, ito naman ang daan na parte pa din ng daang kalikasan, pero papalabas na ito papuntang Santa Cruz, Zambales. At meron pa itong 27.3 kilometers bago tuluyang makalabas ng daang kalikasan. Akala ko, nung nalagpasan ko ng mabatong paakyat na trail ay tapos na ang mga pahirap dahil paglabas natin dito sa junction ng daang kalikasan papuntang Zambales, dito pa lang pala mag-uumpisa ang tunay na pagsubok na ating kaharapin bago natin tuluyang marating ang probinsya ng Zambales. Hindi ko inaakala na ganito pala kalala ang putik dahil sa pag-uulan nito mga nakaraang araw. Sa parte ng hindi pa natatapos na kalsada ng daang kalikasan. Nung chinek ko sa mapa ay nasa 6.4 kilometers pa pala na putikan ang kailangan kong daanan. Dahil nandito na din naman ako, itinuloy ko na hanggang makarating ako ng Zambales. Tapos din. Woo! Success! Grabe yun. Woo! Ay, grabe. Pahinga muna tayo. Tignan nyo yung itsura ng sapatos ko. Oh, pulang-pula yung sole. Oh. Yung motor, yung matindi. Kulay pula. Grabe itsura ni Osang. Osang lang sa kalam. Grabe yung lagkit. Grabe yung pagsubok na yun. Siguro nasa 2 kilometro din yung putik na yun. Makulimlim pa rin pala sa pupuntahan natin. Sana kung makadaan man tayo doon tapos na yung ulat, ang kapal ng ulap po, kapal ng maitim na ulap. Kailangan natin madaliin. Dapat makalabas na tayo dito. Kung uulan man, may sisiliwan na tayo. Mahirap nang abutan ng ulan dito sa taas. Ito mukhang puro pababa na to. Siguro part na ito ng Santa Cruz, Zambales, itong dinadaanan natin ngayon na kalsada. Sabi dito 20 minutes na lang nandun na tayo sa may pinakabayan ng Santa Cruz. Grabe mga kabundukan. Ito pala yung rough road na sinasabi ni tatay. Okay, kayang kaya. Mukhang ito yung pababa sa ilog.
Iwasan lang mag-brake sa harapan. Tsaka pagulungin nyo lang yung motor. Kaya pipreno. Yung pahintuin. The more na pipreno kayo, dalawang sesemplang. Kusa naman ihintuin pag medyo pumatag eh. Grabe ba to? Dali, nasa yung daan. Ito, dadaan dito. Ito. Wasak-wasak yung daan. Dahil sa ulan to eh. Masira. Mas masarap yung pababa eh. Banayad lang. Masira yung daan. Grabe. Buti na lang passable. Kunti babalik tayo dun. Saan tayo nang galing? May ginagawang daan din dun sa kabila. Pababa na tayo, pababa. Papunta nga to doon sa ilog. Mahaba rin pala tong off-road na to. Pero ito doable kumpara dun sa may tawag dito, putik. Hirap yung putik kanina eh. Ito sinisemento na, kaso nasira ulit yung parte na sinisementohan. Sarap tayuan ngayon ni Osang. Ayan, ayan ay ilog. Kapiraso na lang pala siya. Sana naman hindi malalim. Mukhang mabato ah. Wala na. Hindi ha, Aerox ha, dinahan mo dito. Tindi. Ayan yung Osang yan. Arko. Tumalbog ako eh. 13 minutes. Nandun na tayo sa may bayan ng Santa Cruz, Zambales. Ang laki ng mga bato oh. Sobrang majestic ng lugar. Nga lang mahirap siyang puntahan talaga. Mapapalabang kayo sa off-road, lalo na kung tagulan. Dito off-road ulit. Hirap tawirin to pag malakas yung ulan sa bundok. Maragas yung tubig dito, panigurado. Minutes, doon na tayo sa may Santa Cruz, Zambales. Nandito na tayo sa Santa Cruz, Zambales at tanaw na natin ang karagatan ng Zambales. O, nasa harapan natin. Grabe, sobrang rewarding. Napakasarap ng ride na to. Pagdating dito sa part ng Zambales is meron na tayo madadaanan na residential area. Meron ng kabiasnan. Unlike kanina na sobrang haba pa ng binyahe natin na walang kabahay-bahay. Meron man ano lang, kukunti lang talaga yung mga naninirahan sa bundok, mga lokal na piniling manirahan dun sa may gilid ng kabundukan. Pero dito marami ng mga bahay na madadaanan tulad ng mga to. Yan, meron ng mga bahayan dito sa paligid. Palabas na to ng highway. Ilang minuto lang ang lumipas after natin makababa dito sa may Daang Kalikasan papuntang Santa Cruz, Zambales. Nandito na tayo sa may Olongapo, Bugalyon Road.
Ito yung National Highway ng Zambales papunta ng kung yung pakanan, kung kumanan ka doon papunta ng Pangasinan, is ito naman pakaliwa, ito naman yung papunta ng Olongapo, Subic, Zambales. Sana ay nag-enjoy kayo sa travel adventure natin ngayong araw. Asahan nyo na marami pa tayong pupuntahan na magagandang lugar dito sa Pilipinas. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, maaari ba akong humingi ng isang like at mag-subscribe na din kayo sa aking YouTube channel para patuloy ang pag-grow at marami pa tayong mapuntahan na magagandang lugar dito sa Pilipinas. At para updated na din kayo sa mga susunod kong i-upload na mga videos. So dito ko na din tatapusin itong video na to. So hanggang sa muli, ride safe mga kabalen!